And although sablay naman yung romantic relationship, pagdating naman sa non-romantic relationship, dito naman kayo bumabawi kasi mararamdaman mo na maraming tao na naiintindihan ka, sumusuporta sa'yo, sa kabila ng mga problema mo sa, relationship. So, hindi mo mafe-feel, yung, love problems mo kasi maraming taong nagmamahal sa'yo sa paligid mo, okay. And, yeah, bukod dito guys, so this is abundance of love and happiness at saka yung sinabi natin kanina na, abundance of money, wealth. Hello guys, hello Taurus. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is third quarter kapalaran para ngayong July, August to September para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Unahin natin tong deck na to guys. Ito yung mga angel messages para sa inyo. So we have trust, mga kapixie. Leap into the unknown, have faith, and move forward. Believe you will fly. So, ibig sabihin nito guys, trusting the universe, trusting the process, trusting yourself, mga kapiksi. Palagi kong sinasabi sa inyo guys, you can be, do, and have anything that you want in your physical reality. Kahit anong gusto nyo guys, pwedeng yung makamit, pwedeng yung makamtan. Basta mag-focus kayo and maniwala lang kayo mga kapiksi. Keep a positive mental diet at all times guys. And yeah, so sabayan ng pagdadasal, sabayan ng pagsisikap sa buhay, and achieve na achieve niyo yan. Mga bagay na gusto nyong ma-achieve sa buhay niyo guys, okay? Alright, so yan yung first message para sa inyo. Another message guys, ito naman ay past lives, mga kapiksi. So, release your past life karma. You are on the old soul with deep wisdom. You are an old soul with deep wisdom. Healing your past lives will raise your vibration. So, i-let go na natin yung mga nakaraan, mga kapiksino. Yeah, i-let go, i-release nyo na yung mga nakaraan. Guys, if feeling nyo may mga negative na nangyayari sa inyo, sa buhay nyo, right now, probably that's because of your karmic debts sa past life nyo, guys, no? Pag sinabing karmic debts, utang na karma, kaya nga karmic debts. Ibig sabihin nun, mga hindi magagandang bagay na nagawa nyo in the past na until dito sa next life nyo, pinagbabayaran nyo ng bad karma. And para mabayaran nyo yun, you have to pay with good intentions, guys. Remember the law of karma, guys. Good intentions equals good karma. Bad intentions equals bad karma. Okay? So, if feeling mo, ginawa mo na lahat, mga kapiksi, positive ka naman, masipag ka naman, pero minamalas ka pa rin sa buhay, probably that's because of your karmic debts. So, ang magagawa mo is gumawa ng kawang-gawa, mga kapiksi, para mabayaran mo yung mga utang mo na karma, guys. And live your life, no? With good intentions talaga para palaging maitaas nyo yung inyong karma, guys. Okay? Naintindihan nyo ba? Comment down below, guys, if naintindihan nyo. Being generous, being good to other people, being generous, guys, it's the most romantic thing, no? na pwede mong gawin sa buhay mo. Mas romantic pa siya kaysa sa love life, guys, yung pagiging mabuti sa kapwa-tao. Alright, and another message guys. Ito naman ay cycles, mga kapiksi. Everything has its right time. Honor the cycles of your body, time. Tune into the moon's magic. So ito yung cycle ng buhay natin guys, no? Umiikot naman yung buhay natin guys. Hindi palagi tayo nasa taas. Hindi rin tayo palaging nasa baba. May mga positive na moments tayo. Meron din tayo mga negative moments. And lahat yon they play a significant role sa buhay natin. Lahat yun importante, lahat yon bahagi ng buhay natin, mga kapiksi. So, i-honor natin siya, guys. And
pahalagahan niyo yung mga lessons. Yun yung pinakaimportante dun, guys. Yun yung keyword, yung mga lessons na natutunan mo dun sa bahagi ng buhay mo na yun, mga kapiksi, okey? So yeah, 'wag tayong, magsisihan, 'wag niyong sisihin yung mga sarili niyo sa mga hindi magagandang bagay na nangyari sa inyo, or if you are currently facing mga negative sa buhay niyo, guys, just, tell yourself na lilipas din 'yan, magiging okey din kayo, and i-anticipate niyo naman yung mga positive na puwedeng mangyari sa inyo, next time, okey? Alright. So, yan yung mga angel messages for you guys. Comment down below if naka-resonate kayo dyan. Ito naman ay sa love, mga kapiksi. Ito yung mga emosyon, no? Tingnan natin yung mga emosyon na nakapaloob sa relationship nyo. Pwedeng nararamdaman mo, pwedeng nararamdaman ng person na, pwedeng nararamdaman nyo parehas. So, yung first, meron tayong proud. So, ibig sabihin nito, proud kayo sa sarili nyo, or proud kayo dun sa person mo, or yung person mo proud sa inyo na parang ano, parang kayo yung, parang reward, no? Tinatrato kayong reward or prize ng person mo. Masaya siya or proud siya na ikaw yung jowa niya, and likewise, ganun ka din sa kanya. So, ibig sabihin maganda yung samahan niyo sa or experience niyo sa relationship niyo, mga kapiksi. Ito naman ay kabaliktaran, ito naman ay disgusted, annoyed. Usually lumalabas ito kapagka maraming negative or hindi magagandang nagawa, no, yung person mo sa'yo and sa relationship, guys. Kaya nagkakaroon ng disgust. Ibig sabihin, hindi masaya, annoyed, disgusted, nasusuka, nasusuya, pinandidirian, parang gano'n, no? And lumalabas yung mga negative na emotions na yun, syempre kapagka merong mga hindi magagandang nangyari sa relationship. So, ang pinaka-common naman diyan is yung cheating, lies, deception, betrayal, 'di ba? Yun naman yung madalas na nagiging reason kung bakit may ganyang klaseng emosyon. And another message, guys, ito naman ay hopeful. Ibig sabihin, umaasa pa, no? Umaasa pa na maging ma-okay ang lahat sa relationship. Umaasa na magbago pa for the better yung takbo ng relationship, at saka yung pakikisama sa isa't isa, samahan ninyo ng inyong partner or specific person. And ganito naman talaga dapat yung ating energy kung gusto natin na magtagal, no? Yung magtagal yung relationship, magtagal na harmonious. Hindi lang yung basta magtagal na nagbibilang lang kayo ng taon na magkasama kayo pero wala naman ng connection, 'di ba? Versus dun sa tumatagal yung relationship pero harmonious yung pagsasama. Magkaiba yun, guys. Kasi there are some people na, oo nga, magkasama nga, hindi nga naghihiwalay, pero wala naman ng connection, 'di ba? So, iba yun. Nagets nyo ba? Sana nagets nyo. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So, shuffle natin to. Hanapin natin yung energy ng Taurus, mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-mindset ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen yung mga available courses natin dito sa ating channel. Sa lahat ng gusto mag-avail, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte, guys, meron tayong money shaker jar. Ito yun, guys, no? Super liit na bote, pero super effective, super powerful. Inaalog to, guys. At saka ito, no? So, sa lahat ng gustong swertein sa buhay, ito yung ating WhatsApp number. I-chat nyo lang ako dyan sa number na yan. So, Taurus, kayo ay represent ng Queen of Coins. 3 beses tayo maglalatag ng spread, mga kapiksi, isa for July, for August, for September. Pero anytime, sa loob ng season na to, guys,
pwede nyo ma-experience ito. So, this is both positive and negative. Mayroon ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you guys, maaaring may water element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another water sign. Dito guys, nakikita natin na for some of you, may mga nakaka-experience ng mga money problems or money difficulties, pero magkakaroon kayo ng chance na magkaroon ng pagkakakitaan or makakakuha kayo ng source of income or source ng pera kung saan pwede mo malunasan yung mga money problems mo. So, ibig sabihin, kung kinakapos ka sa pera ngayon, kung may mga utang ka, maaari kang magkaroon ng additional na pagkakakitaan, tapos yung kikitain mo doon, pwede mong ipangbayad sa mga utang mo or pwede mong magamit para sa mga gastusin mo. Nagets mo ba? So, parang na-offset niya. So, ibig sabihin, unti-unting mababawasan yung mga money problems nyo and magkakaroon naman kayo ng mga pambayad dun sa mga money problems nyo guys. Okay? Alright. And ito naman guys, nakikita natin na maaaring nagkakaroon, mas nagiging positibo yung energy nyo pagpasok ng third quarter mga kapiksi. Parang mas nagiging agresibo kayo or initiative mga kapiksi. So pag sinabing initiative, parang mas nagkakaroon kayo ng kusa. Yung iba sa inyo guys, nagkakaroon kayo ng tapang or lakas ng loob na lumabas ng inyong comfort zone and sumubok ng mga bagong bagay. Especially guys, kung meron kayong mga money problems. So, ibig sabihin parang dito nang gagaling, no? Dahil sa mga money problems nyo, yan yung nagiging drive para mas maging matapang kayo, mag-take risks kayo, sumagal kayo, makipagsapalaran kayo. And in return, maganda naman yun magiging kapalit niyan sa inyo kasi makakita kayo ng positibong resulta. Hindi lang sa resulta sa buhay mo, kundi resulta din sa pagkatao mo. So, parang unti-unti ka magkakaroon ng confidence, trust the process nga, di ba? Sanay lang. Ito yan, di ba? Yeah. So, itong energy na to, mga kapiksi, kitang-kita natin yan dito na you have to trust yourself, trust the process, mas magiging strong ka mga kapiksi para sumubok ng mga bagong bagay sa buhay nyo. Yung iba sa inyo guys, maaari din kayong magtayo ng business or negosyo. Ito parang dream business nyo to guys or dream negosyo. So let's say for example, gusto nyong magtayo ng coffee, kapihan, ganyan, coffee bar or milk tea, ganyan, or karinderya, or whatever. Kahit naman yung napili mo na source of income, mga kapiksi, nakikita natin na maaaring ma-push yan, magsimula yan kung hindi pa kayo nakakapagsimula guys. Okay? Maaari ding magkaroon dito ng reconciliation guys, no? Kung meron kayo mga nakaaway, pwedeng sa relationship with your romantic person or reconciliation sa mga kaibigan nyo or kakilala nyo na nakatampuhan mo, nakaaway nyo, nakasamaan nyo ng loob guys. Okay? Alright. So, i-mind nyo na yung mga magagandang nandyan, especially itong mga solusyon sa problema sa pera. Yeah. So, dito nagkakaroon kayo ng financial gains. So, nalalampasan nyo na guys yung mga problema nyo sa pera. And kapag nalampasan nyo yan, unti-unti nang gagaan yung takbo ng buhay nyo. Yung iba sa inyo, makaka-secure kayo ng secure na pagkakakitaan. Kung wala pa kayong mga regular na trabaho, let's say yung iba sa inyo, baka wala pang regular na trabaho or hindi pa natatanggap sa trabaho, ganyan. Or kung meron kayong negosyo, parang maliit pa lang yung negosyo nyo, mag-aano yan guys, mag-bloom yan pagdating ng third quarter ng 2026. Yung iba, maaari kayong mag-regular sa mga trabaho nyo. Yung mga negosyo nyo guys, maaaring mag-expand or mag-bloom, kumita ng bonggang-bongga mga kapiksi. Pero pagdating sa finances, bukod sa mababayaran nyo yung mga utang nyo or malalampasan nyo yung mga financial troubles nyo, makaka-secure din kayo ng magandang source of income. Kumaga, mapapanatag na kayo kasi tuloy-tuloy na meron ng papasok
na kaperahan sa inyo, mga kapiksi. Okay? So, that's something that you should look forward to, guys, kasi maganda yung takbo ng kaperahan sa inyo. And hindi lang sa maganda yung takbo ng kaperahan, pero umaangat din, no? Nag-level up kayo ng mga skills, guys. Dito parang nag-i-invest kayo ng oras para sa inyong kaalaman, no? Yung iba siguro sa inyo nag-i-enroll. Well, ano naman talaga ngayon, pasukan na, guys, no? So, baka yung iba sa inyo, literal na estudyante, nag-enroll. Pero yung iba sa inyo, guys, nag-aaral din kayo on your own, self-study. Wala namang age limit, guys, pagdating sa pag-aaral. And habang tumatanda tayo, guys, mas maganda talaga na nag-aaral tayo para hindi, yung utak natin, yung brain cells nyo, gumagana pa rin. Huwag kayong puro cellphone ng cellphone. Guys, magbasa-basa din kayo. 'Di ba? Magbasa-basa din kayo, mag-aral-aral din kayo para gumana din yung mga brain cells nyo, mga kapiksi. Kapag ginagamit nyo yung utak nyo, mga kapiksi, na exercise, naiiwasan nyo yung dementia, no? Nung sakit ng mga matatanda, mga dementia, kasi na-exercise yung utak. Anyway, so yan, pagdating sa kaperahan, guys, super nice, super ganda yung energy nyo, kaya i-mind nyo na yan sa comment section, mga kapiksi. So, what else? Dito, guys, nakikita natin na nag-e-end yung mga problema nyo, diba? Sabi natin kanina, dun sa simula ng reading, nagkakaroon kayo ng mga financial troubles. So, bago matapos yung third quarter na 2026, mag-e-end, matatapos yung mga sufferings nyo, guys. Tuluyan na matatapos yung mga financial troubles nyo, and magiging tuloy-tuloy naman yung magandang takbo ng kaperahan sa inyo. Although for some of you, guys, this is more on relationship issues, mga kapiksi, no? Na maaari kayong maka-experience ng toxicities, mga kapiksi. Especially pagdating sa love, guys, no? Baka maka-experience kayo ng toxic na this is sa love romantic relationship. So, baka toxic yung person mo. Di ba yung lumabas kanina? Saan ba yan? Disgusted. Ito, yung energy na to. So, maaaring ito yung energy na yan. Kaya lumalabas itong disgusted na energy dahil sa pagka-toxic ninyo sa relationship. It's either toxic yung person mo, or toxic kayo sa isa't isa. Guys, no? And medyo nahihirapan kayo na masolusyonan yung problema nyo sa relationship. Pero, nakikita natin dito na mas pinapriority mo yung sarili mo kasi dun sa relationship, guys. And although sablay naman yung romantic relationship, pagdating naman sa non-romantic relationship, dito naman kayo bumabawi kasi mararamdaman mo na maraming tao na naiintindihan ka, sumasuporta sa'yo, sa kabila ng mga problema mo sa relationship. So, hindi mo mafe-feel yung love problems mo kasi maraming tao nagmamahal sa'yo sa paligid mo. Okay? And, bukod dito, guys, so this is abundance of love and happiness. At saka yung sinabi natin kanina na abundance of money, wealth, and riches dahil nga nasisecure nyo yung mga magandang sources of income, guys. And unti-unting magiging maganda yung karma nyo. Di ba kanina sabi natin, maaari kayong may mga karmic debts, guys. Yeah, so dito, unti-unti magiging maganda yung takbo ng karma nyo. Basta sundin nyo lang yung sinabi ko sa inyo kanina na gumawa kayo ng kawang-gawa para mabayaran nyo yung mga karmic debts nyo. Okay? Alright, so napakaganda ng energy nyo, Taurus. Comment down below if naka-resonate kayo dyan, and lahat ng mga magaganda, i-main-main nyo na, guys, sa comment section. For more tarot readings, ito yung playlist nyo, guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin, guys, about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time, guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.